Hi guys, welcome back. Paskong Pasko na, no? Sabi. That's why ngayon lahat ng labas natin naka-Vespa tayo para walang traffic. Kasi pati parking, grabe kailan ba yun? Just the other day, andun ako sa Glorieta. Gabi na eh. It was 7 o'clock already. So usually this is weekday. Kadalasan pag Glorieta, pag mga weekday, wala nang tao, nag-aalisan ng mga tao sa mall. Ngayon, inabot ako ng mga almost 35 to 40 minutes mag-park. Pumunta pa ako sa third basement para lang makaharap ng parking. Naswertehan pa ako kasi yung kotse sa harap ko, either nahihirapan siya mag-park, so iniwanan na niya yung nakuha niya, so nakuha ko yung parking. Kung hindi, anong oras pa kaya ako nahanap ng parking? But that leads me ngayon dun sa usapan nga na yung tungkol sa Vespa. Marami kasi palagi nagsabi, yung Vespa, pang social lang yan, ang mahal-mahal, ganon-ganon. Tapos, they'd go and buy like an ADV 150, yung mga Honda na PCX, the NMAX. Pero alam mo, tinignan ko nga yung mga value. To think yung Vespa ngayon, grabe, bumagsak ang presyo, which is, dati, ganda ng value niya. Pero, let's put something like a 2022 model na lang. Sige, let's use 2022. Back in 2022, if you get a Vespa Sprint, nasa mga 200,000 yun eh. Ang bentahan ngayon, bumagsak na. From 200,000 ngayon, ang bentahan na sa mga 165 to 175, mga ganon. So yun yung talo mo ngayon. So more or less, you are out mga 35,000 pesos. If you decide to sell it now, it's mga 35,000. But if you want to really think about value ng pera, meaning kung naglabas ka ng 200,000, bumalik sa'yo 175,000, ang talo mo 35,000. I-compare mo yan kung bumili ka ng ADV or ng PCX na 150 noong 2022 model. Was it 150 or 160? Basta yung model na 2022. Those were 170,000 nung lumabas sila noong 2022. 170,000 Magkano bentahan na lang ngayon? 115,000. So, ibig sabihin, ang talo mo, 65,000. So, how are you going to tell me na mas maganda yung value proposition pag nag-Honda ka when yung talo mo, mas malaki, mas nag-hold ng value kasi yung Vespa. So, if you think about it, karamihan ng pera mo, babalik pa rin naman sa'yo by the time you want to sell and buy another one. Ang kinagandahan pa nito, what I've experienced from the past, if you think about it, a lot of even 2009, 2010 na mga Vespa. So we're talking about 15 years old Vespa. Alam ba magkano bentahan? Nasa mahigit 100,000 pa rin, or at least 100,000 pa rin. Saan ka nakakita ng Honda na it's still holding half of its value after, 10, 15 years? Wala eh. So pag bumili ka ng Vespa, medyo yun nga lang. Pag initial cash out mo, feeling mo talaga mabigat. Mabigat talaga kasi it's still 200,000. Right now, it's like 200,000. Sabihin mo, at that time, di ba, 200,000. Tapos 170,000. So mas mahal siya ng 30,000. Pero hindi rin ganun kalaki, di ba? 30,000 maglabas ka. Pero, isipin mo, yung 30,000 na nilabas mo extra, sobra-sobra pa sa bababawi sa'yo by the time you sell it and you buy another motorcycle. So, presuming you end up selling your scooter next time, makakabili ka na isa pang Vespa na konti na idadagdag mo kaysa pag bumili ka ng ADV ngayon at ibebenta mo, tapos gusto mo bumili ng ADV ulit, naku, ang laki na idadagdag mo. Most likely, baka kalahati na lang, ang kalahati pa idadagdag mo. So, for me, the value of the Vespa really is what, or at least the resale value of the Vespa is what keeps it being a really good value if you're going to buy one. Pero, syempre, yung itsura ng Vespa hindi naman para sa lahat eh. Pero kung trip mo talaga yung mga classic looking,
at gusto mo matagalan, as in, sa tingin, yung mga 10-year-old na Vespa hanggang ngayon, kahit pa paano, since yung design niya is very classic, it doesn't feel like you're riding something that looks very dated, kumbaga. Pero kumuha ka ng Honda na 10 years old, Yamaha na 10 years old, alam mo kaagad luma eh. Hindi siya classic eh, kasi mukha na siya luma eh. So, kung matagalan lang sa matagalan, you're not the type who wants to keep changing scooter. Kung ako sa'yo, mag-Vespa ka na lang. In 10 years time, yung itsura ng Vespa, pasok pa rin eh. Di siya mukhang luma eh, mukha lang siyang classic eh. Diba? Well, that's my take on the Vespa thing. So, nasa sa inyo yan. Pero, if you are going to look now, since mahina ang market ngayon ng Vespa, kasi nga hindi naman siya ginagamit para sa mga motorcycle taxi, hindi siya ginagamit sa mga delivery, so mas limited yung market share niya. Ang dami ngayong sale ng Vespa. Hindi lang sa sale, ang dami pang mga promo, especially if you own one of the credit cards na kasama sa promo. Tapos 2 to 3 years to pay. Parang, if you're going to really be buying a scooter, parang no-brainer na yun. Kasi, pag kumuha ka ngayon ng mga Japanese bikes, tapos idadaan mo sa mga financing, lalo na kung in-house financing, nako, I'm telling you this, by the time you fully pay that Honda, that Yamaha, that is going to be much, much, much more expensive. Baka umabot na ng halos 300,000 yung babayaran mo. Pag-isip-isipan din natin yun. Okay guys, so thank you very much, and before the year ends, I want to greet everyone Merry Christmas and Happy New Year. Bye.